Mr. Daniel Padilla and Mr. Alden Richards. Ano nga ba ang ipinaglalaban? At usap-usapan ito ngayon sa publiko. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, bago tayo dumako sa ating proper topic for today's video, marami pong mga naglabas ng kanilang mga statement at mga komento patungkol po doon po sa ating pong last update, ano. So, salamat po. Unahin na natin po ang komento po ni Miss Francisca Orquesa. Sabi niya, I wish them well, magandang upbringing ni Carla sa mga anak niya. And then sabi ni Ma'am Sherminia Mangilan, okay lang naman yan kung silang dalawa. Wala naman tayong karapatan na tayo ang mamili ng mamahalin nila. Kaligayahan nila yan, kaya sino ba naman ang mga fans para pigilan yan? Which is true naman, 'di ba? Tama naman po yung sinasabi ni Ma'am Sherminia Mangilan, 'di ba? So, wala tayong rights or wala tayong karapatan na mamili para sa kanila. Talagang huwaga ano nila yung decision nila yan. Sabi ni Miss Jeanette, dapat lang expose na ni DJ ang relationship with Kayla. It's about time. Good choice, par, better than ex. Miss Bernardo expressed and showed every indication. No turning back, no reconciliation. She did everything to spite him and happy to have dumped him. She is proud and happy to show her body exposed publicly, and this is well accepted by her new boyfriend. Ayan. So, thank you, Ma'am Shi. And then, si Renato, good for Daniel and Kayla. At least, merong break sa stressful showbiz life. Let's see hanggang kailan tatagal at titibay si Kayla and Daniel. Kawawa si Kayla, super stress na siguro ang ama. Cheater, boyfriend, cheater din. Tama yan. Bakasyon muna, then cheat later. Ayan. So, yun naman yung komento ni si Renato Sayan with regards to this, ano. So, kasi parang dahil po dun sa ginawa nga ng tatay nitong si Miss Kayla Estrada, natatag tuloy si Kayla na parang ganito yung mga, 'di ba? Parang nagiging kasalanan patuloy ni Kayla na naging cheater yung tatay niya. But anyways, eto na, dahil usap-usapan po ngayon sa social media ang magkasunod na paglipad ni Mr. Daniel Padilla at Miss Kayla Estrada papunta ng Boracay. So, naging topic of the, dito po sa social media, no, sa thread at saka po sa Reddit. Usap-usapan ngayon sa social media na magkasama ang napapabalitang magjowa na sina Daniel Padilla at Kayla Estrada at nagbabakasyon sa Boracay. Kalat na kasi ngayon ang mga larawan ng ilang mga staff sa Caticlan Airport kung saan nagpa-picture sila sa dalawang kapamilya stars. Ayon sa mga nakakita, hindi sila sabay sa flight dahil nauna ng konting oras si Daniel, habang sumusunod naman si Kayla kasama si Maggie, ang nakababatang kapatid ni DJ. Mukhang true naman ang chika dahil marami ang nagbahagi ng kanilang larawan kasama ang dalawa. Ako na maglalayag. They both arrive at Caticlan Airport with different flight number. Nauna lang si Daniel na 2 oras, tas sumunod si Kayla. Sabi ng isang Caticlan Airport staff sa kanyang post. Bukod pa rito, nagpatutori na magkasamang dalawa dahil mapapansin sa Instagram story ni Kayla at Maggie na magkasama at nag-iisa, nasa isang lugar lamang sila. Bago pa mapabalitang nasa Boracay sina Daniel at namataan ng dalawa na magkasama sa isang mall at namimili ng mga outfit pang beach. Bagamat wala pang formal na confirmation ay hindi na itinatago ng dalawa sa madlang people kung ano man ang namabanggitan sa kanilang dalawa dahil lantad na sila sa publiko. Unang namataan na magkasama sa Halloween party sina Daniel at Kayla bilang Morticia at Gomez Adams na sinundan ng pagkain nila sa isang restaurant together. At kasunod nito ay talagang kinumpirma na nga po, no, hindi talaga na inaitago na nila Daniel Padilla at Kayla Estrada ang kanilang mga lakad. Pero sa isang post naman po ay napag-usapan din na si Mr. Daniel Padilla kung paano po lumalaban si Mr. Alden Richards laban sa mga corrupt government
ay ganon din si Daniel kasi napapost po siya no, sa kanya pong IG. Kung tahimik lang si Daniel sa patuloy na chika tungkol sa relasyon daw di umano nila ni Kayla, aba pagdating naman sa korupsyon ay hindi nag-iingay ang ex-boyfriend ni Catherine Bernardo ha. Sa kanyang Instagram story ay nirepost niya ang post ng Hacktivista PH kung saan nakalagay na bakit ang mga lumalaban sa korupsyon ang hinuhuli at hindi ang mga mismong korap. Simple lang ang post na yon ni Daniel pero para sa mga followers niya ay nangangahulugan daw na palaban ng aktor sa mga korap na gobyerno. Tama lang daw na i-repost yun ni Daniel para ipakita rin ang pagkadismaya niya. Nakakaloka naman ang mga lumalaban sa korupsyon ang hinuhuli at hindi maipakulong ang mismong korap, no? Anyway, marami ang mga bumilib sa pagiging palaban ni Daniel pagdating sa mga taong korap. So, kasabay nito, nag-post din po ito pong si Mr. Alden Richards dahil patungkol din po sa bagay na ito kasi sabi niya gano'n, meron daw siyang ultimate wish ngayong Pasko. Sabi niya, at kilala po natin si Mr. Alden Richards at talagang ginagamit niya po yung kanyang social media account like Instagram, Facebook, Twitter sa talagang pagboboses para sa mamamayan sa anti-corruption, no? Sabi diyan, nagbigay ng mahalagang paalala si Alden ngayong parating na Pasko. Hindi para sa kanyang sarili ng Christmas wish ni Asia multimedia star Alden Richards, sa halip nagsisilbi pa itong mahalagang paalala para sa mundong ginagalawan natin sa kasalukuyan. Sana lang ma-realize ng lahat ng mga kababayan natin, sabi niya, in a position or not in position to treat everyone fairly. I think that being taken for granted for the longest time right now, sabi ni Alden. Bahagi din ng kanyang Christmas wish ang hustisya para sa lahat ng apektado ng maanumalyang flood control project ng gobyerno. Sana kumikilos talaga para mapanagot kung sino ang dapat managot. I'm talking about corruption. Sana kumilos talaga yung mga people in power, sabi niya. Ginagawa rin ni Alden ang lahat ng kanyang makakaya para magpaabot ng tulong sa mga nangangailangan. Sa katunayan, nagpaplano na ng isang outreach program ang aktor bilang pagdiriwang sa kanyang 15th anniversary sa showbiz. There's going to be an activity called Care Avan. Ito yung yearly nating ginagawa ng pagtulong sa mga charitable institution. Bahagi niya. Nais din niyang mas marami siyang maabot na mga kababayan. This time para mabigyan lang ng bagong flavor. We wanted to be roaming caravan. We'll go to different charitable institution and then give out help. Gagawin namin siya in one day because we've never done something like that before. Paliwanag ni Alden. So kasabay nga nito ay hinangaan nga ang dalawang aktor. Kung si Mr. Daniel Padilla ay bumoboses sa pamamagitan po ng kanyang social media, ganon din si Alden. Si Alden naman, talagang meron po siyang kumikilos talaga siya. Yun talaga yung advocacy niya to help other people at the same time is according to this ito pong dalawang aktor na ito, parang ginagawa nila ito hindi dahil mga taxpayer sila but because alam nilang ito yung tama. Kaya naman talagang saludo tayo sa dalawang aktor na ito. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dareds channel. God bless everyone!